Kaibigan, isang mapagpalang oras ng pag-aaral. Isang kagalakan na makakasama ka namin dito sa oras ng pag-aaral sapagkat ito'y pag-aaral ng salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kagalakan sa iyong puso habang naglilingkod sa Kanyang banal na gawain at naghihintay sa malapit na parating ng ating Panginoong Jesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng ating mga viewers mula sa Pasig, Kalibo, sa Nela, sa Daet, sa Taytay, sa San Ildefonso, sa Gumaca, sa Culao, sa May Claveria, sa Guimaras, sa Masbate, Balagtas, sa Rizal, sa Bacolod, ganun din sa Lumalunda, Tagalog Church, sa Sakatay and Filipino Church, sa ganun din sa Glendale, sa Northern California, sa Avon Park, Edmonton, South India, ganun din sa St. Louis, Missouri, Orlando, Tel Aviv, Ireland, Chicago, Louisiana, Guam at Germany. At sa buong mundo, sa Luzon, Visayas, Mindanao. At dalangin namin, kaibigan, patuloy kayong pagpapalain ng ating Panginoon Diyos na siya ang may-ari at may-akda ng ating buhay. Maraming salamat sa mga nagko-comment dyan na masisipag sa comment section at susulat. Na binabasa namin more than 199, malapit ng mag-200 ang mga nagbibigay ng komento dyan kung nasaan sila, ano yung mga katanungan at yung mga komento. Nagbibigay ito ng saya at nalalaman namin kung saan nakakarating ang programang ito. Purihin ang Panginoon Diyos. At ganun din, may mga prayer requests at ipinapalalangin namin kayo na patuloy kayong pagpapalain ng ating Panginoon Diyos. Magtapat at ganoon din patuloy na masigasig na naglilingkod sa Kanya. Ganoon din ang lahat ng mga nakikinig at nagsusubaybay sa AWR 360. Dalangin namin na kayo ay patuloy na palalakasin ng ating Panginoon Diyos. Ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating mga kamanggagawa ng ating Panginoon Diyos. Una dito ay si Pastor Lito Cadao. Siya po ay isa sa mga guro sa School of Theology sa Adventist University of the Philippines. Kumusta kayo, Pastor Lito? Pastor Ray Urbi at siyempre sa ating kasama pa rin si Pastor Ray Salo. At sa iyo kaibigan, saan ka man naroroon sa balat ng lupa, kagalakan ng palatuntunang ito, ang pag-aaral ng salita ng Diyos na kay aming makasama at kagalakan namin sa palatuntunang ito na marami ang sumusubaybay. At nakatutuwang isipin na ginagamit ng Panginoon ang pag-aaral na ito upang tayo lumago, lumawak ang ating kaalaman at sama-sama nating lalong ibigin na alamin ang katotohanan ng Diyos para sa ating paglalakbay Kristiyano at ating paglagong Kristiyano. Alright, ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay si Pastor Ray Salo. Siya ang Behavioral Formation Officer ng Manila Adventist College at Executive Director ng Asia Association of Clinical Pastoral Education. Kumusta kayo, Pastor Salo? Mabuti naman, Pastor Ray at Pastor Lito. Magandang pagbati po mula sa ating opisina sa Manila Adventist College at sa Asia Association for Clinical Pastoral Education. Ngayong taon, Pastor, ay nagsiselebrate ang Clinical Pastoral Education ng 100 years sa buong mundo. Existence kasi yan ay 1925. So ngayon, 2025, 100 years na. Dito naman sa ating bansa, ay kasi ang Pilipinas, pangalawa to na nagkaroon ng Clinical Pastoral Education Program. Nag-umpisa naman tayo 1965. 1965. By the way, ang Clinical Pastoral Education Program, Pastor, ito yung program na kinukuha ng una, mag-chaplain at saka yung gusto mag-specialize ng Clinical Pastoral Counseling. Very good. Okay, maraming salamat sa ating pagpapatuloy. Nais kitang aniyahan, kaibigan, sa isang panalangin. O Panginoong Diyos, Ama naming banal, sapagkat kinikilala namin kayo na may-ari at may-akda ng aming buhay, ngayon na lamang ang aming pagsinta sa inyo. Napakabuti niyo sa amin. Narito ang bawat isa sa amin. Buklatin namin ang inyong banal na salita. Magbigay nawa, Panginoon Diyos, ng kapanatagan at katalinuhan at patuloy kaming maging tapat sa inyo. Sa mamagitan ng Ministeryo ng Banal na Espiritu, kami ay patuloy na masipag, masigasig, at maging malakas sa pananampalataya
sa aming pag-aaral sa oras na ito. Pagpalain ng bawat isa sa amin. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Ito'y hiling namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang patuloy na tema na ating pinapag-aralan ngayong trimestre mula pa noong Enero hanggang Marso ay may pamagat na pag-ibig at katarungan ng Diyos. Sa temang ito ay patuloy nating sinusuri ang mahalagang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos. At iniaalok niya ang katarungan ng bawat isa sa atin. At patuloy nating pinapag-aralan ang mga sinasagot natin ng mga katarungan, ano ang pag-ibig ng Diyos na kahit ganun pa man ay napakaraming mga kasamaan at lubhang napakarami nito dito sa balat ng lupa. Dalangin ko, kaibigan, na patuloy kang susubaybay sa programang ito ngayong buong trimestre upang lalo mo pang maunawaan at mapalalim, mapaibayo ng kaalaman kung ano yung pag-ibig ng Diyos na inialok niya sa bawat isa sa atin at ang kanyang kalayaan dahil marapit nang dumating ating Panginoong Jesus. At ang ating panglimang paksa na ating pag-aaralan ngayong linggo ay may pamagat na ang puot ng pag-ibig ng Diyos. At ang talatang sa uluhin na matatagpuan sa awit 78:38, ito po ay sinasabi, "Gayon man siya, palibhasay mahabagin, pinatawad niya ang kanilang mga kasamaan at hindi sila nilipol. Madalas na pinigil niya ang kanyang galit at hindi pinupukaw ang lahat niyang puot." Napakaganda nito at buuin natin ang ating leksyon ngayong linggong ito sa 3 P, Pastor Salo at Pastor Lito. Ang unang P dito na ipapaliwanag ni Pastor Salo ay passion for justice. Patience in mercy, papaliwanag sa atin ni Pastor Lito. Pangatlo ay promise of restoration. Balik tayo kay Pastor Salo. Kaya ang tatlong ito ay napakahalaga na magbigay ng kabuuan upang manatiling maging prinsipyo ito sa ating buhay. Passion for justice, patience in mercy, and promise of restoration. Anong ibig sabihin nito, Pastor Salo, yung ibig sabihin ng passion for justice? Maraming salamat, Pastor Orbe. Atin mo nang ikukunik ang ating lesson, mga taga-subaybay, mga kamamag-aral, nung nakaraan. Nung nakaraan, ang ating lesson po ay God's passion and compassion. So, paano ba ito nagkonekta? Mahalaga, una natin pansinin, ang kadalasan kasing pagkaunawa, Pastor Ray, Pastor Lito, ay God's love and wrath of God. Hindi po yan God's love and wrath, kundi ang ang translation sa Tagalog, ang puot ng pag-ibig ng Diyos. Interconnected yan. Yung pag-ibig ng Diyos, meron niyang puot. So, ibig sabihin dito, interconnected. Ngayon, ini-explore natin sa ating lesson dito ngayon, ngayong linggo, yung relationship ng pag-ibig at ng puot. Na yung klase ng pag-ibig ng Diyos, meron niyang puot. So ito yung mapapakita natin, 3 punto na ating pag-aralan mamaya, pero ating alalahanin ang kahalagahan ng tinatawag nating patience, justice, and ultimate victory over evil. So mayroong mahalagang concept, Pastor, na ating kailangang isalang-alang, na itong pag-ibig ng Diyos, na fuel siya pagka merong injustice. Isang magandang concept yan. Pangalawa, ito yung naghahatid sa kanya na nasasaktan siya kapag nasasaktan ang kanyang mga nilalang. Kanyang mga iniibig. Kaya gusto niya na i-eradicate itong evil eternally. Pangatlo, mag-establish siya ng eternal peace. Yun yung mga concept na pinapahiwatig ng ating lesson. Ngayon, punta na tayo dito sa unang punto. Passion for justice. Meron siyang passion for justice ang ating Panginoon. Now, kailangan natin pansinin, ano ba yung nature ng kanyang pag-ibig? Na ang part ng kanyang pag-ibig, meron niyang puot.
Okay. Tingnan natin ang definition ng kanyang pag-ibig. Jeremiah 33 verse 3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Kung tumawag tayo sa Diyos, mga dakilang bagay na hindi nalalaman. Ang nature ng kanyang pag-ibig, ito yung tinatawag na, nung mga una nating pag-aral, everlasting love. Diba? Everlasting siya. Ngayon, ang pagka-attract naman na gusto niyang response ay kailangan mag-response din tayong tao dahil mahal natin siya. Yun yung pinakamotibo ng ating response. Ngayon, merong kinapupuutan ang ating Panginoon Hesus. Ano ba ang kanyang kinapupuutan? Napupuot siya sa mga injustices. Ano ba itong mga injustices? Titingnan daw natin ang Salmo 78 verse 38. Gayon man siya, palibhasa'y mahabagin. Mahabagin. Pinatawad niya ang kanilang kasamaan at hindi sila nilipol. Madalas na pinipigil niya ang kanyang galit at hindi pinupukaw ang lahat niyang puot. Yung kanyang pag-ibig, part dyan, merong puot. Napupukaw siya sa mga bagay na ginagawa ng mga tao. Ano yung mga bagay na yun? Hindi na lang natin babasahin itong buong mga talata sapagkat mahaba, pero basahin po niyo sa inyong pag-aral. Makikita yan sa Nehemiah 7, 9, 7 to 33. Meron ditong 4 na kinapupuutan talaga ng ating Panginoon Hesus. Ano ito? Ito yung oppression, rebellion, corruption. Oppression, rebellion, corruption. Talagang ang Panginoon Hesus ay puot na puot sa 3 bagay na yan. Ulitin ko, mga kamang mag-aral. Rebellion, oppression, corruption. Kinapuputan to ng ating Panginoon Hesus. Paano ba ito pinapahayag? Na makita natin ang history ng Israelites. Lagi silang nagre-rebelde sa Diyos. Nagre-rebelde. Sa paanong paraan? Naghahanap sila ng ibang mga Diyos-Diyusan. Tapos, iiyak na naman sila, liligtas naman sila ng Panginoon, tapos, rebelde na naman uli. Hindi lang sila, tayo ganyan din. Sunod, oppression. Oppression, ino-oppress pati ng mga leader nila, yung kung sino na nga ang kawawa, kinakawawa pa. Ang tanong, nakikita din ba yan sa panahon natin? Nakikita rin. Yan na yung sistema ng mundo. Kaya ang tawag dyan is systemic. Ano pa? Ano pa ang kinapuputan ng Diyos? Itong tinatawag na corruption. Ang corruption na kinapuputan ng Diyos, hindi lang yan corruption sa gobyerno, Pastor. Marami ring corruption sa simbahan. Now ngayon, may sample tayo. Jeremiah 51, 24 to 25 sa Old Testament. Tingnan natin, paano ba napupuot ang ating Panginoon Hesus? Diyan talaga sa tinatawag na oppression, rebellion, corruption. Tapos, ang ino-oppress pa, yung mga kawawa. Hindi mo rin naman ma-oppress yung hindi kawawa. Kasi lalaban sa iyo yun. Malakas yun. So, yung mga kawawa, ino-oppress. Tingnan natin. Jeremiah 51, 24 and 25. Ngunit pagbabayarin ko ang Babylonia at ang lahat ng naninirahan sa Kaldiya sa harap mismo ng inyong paningin sa lahat ng kasamaan na kanilang ginawa sa Sion, sabi ng Panginoon. Narito ako'y laban sa iyo, sabi ng Panginoon. O mapangwasak na bundok na sumisira ng buong lupa. Ang aking iuunat, ang aking kamay laban sa iyo. At paguguluhin kita mula sa batuhan at gagawin kitang sunog na bundok. Punta ka muna sa Matthew 22 verse 13 para i-connect natin mamaya. Yan yung sa Old Testament, napupuot ang Panginoon doon sa Babylonia. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Doon ay ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Ngayon, pareho yung nagbibigay ng punishment.
Ang isa dyan, mayroong pinakapopular din na kwento, yung nagalit ang ating Panginoon dun sa templo. Ano bang kinagalit ng ating Panginoon sa templo? Dun sa templo. Dahil napakaraming corruption. Napakaraming corruption doon. Sa halip na ang ritual ng pag-aalay ay magre-represent doon sa tinatawag nating simbolo ng sakripisyo ng Diyos, ang ginawa nilang negosyo. Ay simbahan yon, templo. So, pupwede din pala na merong korupsyon sa loob ng simbahan. Kaya ang ating Panginoon Hesus galit na galit sa ganyan. Pagka ako nilagay sa posisyon, tapos halip na ako ay tumulong, naging korap ako, maging sa simbahan man ako at sa gobyerno, hindi excuse yan sa ating Panginoon Hesus. Now, sa Biblia, Pastor Orbit, Pastor Lito, kailanman hindi nagja-justify ang Diyos ng kasalanan. Ang gina-justify niya yung sinners, hindi ang kasalanan. Huling teksto na ating babasahin rito, Roma 3:25 at 26. Romans 3:25 and 26. Na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos. Sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at taga-aaring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Ang inaaring ganap ng ating Panginoon Hesus ay yung tao. Pero kailanman hindi ginajustify ng Panginoon ang kasalanan. Sa salitang Tagalog yan, hindi kinukonsinti ba? Hindi kinukonsinti ang kasalanan. Pag may kasalanan, meron niyang kaparusahan. Kasi nga yung pagpapatawad, hindi yan canceling the penalty. Kasi kung kinancel ang penalty, bakit pa namatay ang ating Panginoon Hesus? Kaya nga namatay siya, nag-alay sapagkat hindi ho na-cancel ang penalty. Napakaganda nun. Na ang bawat isa sa atin ay merong kalayaan na patuloy na mananampalataya sa Panginoon Diyos sapagkat meron siyang patuloy na kaawaan sa bawat isa sa atin. May hustisya sa mga bagay na taong tawag nito ay inaalipin o kaya pinahihirapan. Salamat Ino-oppress. tayo. Ino-oppress. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon Diyos. At galit na galit naman ang Panginoon Diyos sa mga taong pangalan nito ay nag-o-oppress o kaya nagkukurap sa mga kapwa nilang mga mananampalataya. Ang Panginoon Diyos ay punong-puno ng pagmamahal. Ngunit kung tayo ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, mahal pa rin tayo. Pero kaya nga lang, yung ginagawa mong kasalanan, yun ang kinapuputan niya. Hindi upang ikaw ay parusahan niya, kundi yung gagawin niyang pamamaraan upang makabalik ka ay isang pagsubok sa iyo minsan. Kaya minsan ay ginagawa, pinahihintulutan niya yung mga bagay na nangyayari sa atin upang makabalik tayo sa Kanya, mga kapatid. So dapat nating maunawaan na sapagkat itong passion of God for justice ay naruroon, ito ay nangyayari dahilan pa rin sa Kanyang pag-ibig. Part ng Kanyang pag-ibig yun. Ang maganda nito, sa kabila ng merong ganitong mga nangyari sa nakalipas na kasaysayan ng Kanyang bayan, maliwanag pa din na ang kinamumuhian ng Diyos ay yung kanilang ginagawa, pero yung gumagawa, naroon pa rin yung Kanyang pag-ibig. Pag-ibig. Kaya naman Kanyang ipinapaunawa na itong mga ginagawang ito'y hindi mabuti, nais ng Panginoon na yung gumagawa ay maunawaan na ito'y mali at baguhin. So, ibig sabihin, kaya sinasabi ng ating lesson that God's love surpasses the deepest human love. Ay, sa atin kasi, pag gumagawa ng pangit, ibang usapan na yan. Ang nangyayari sa atin, namumuhi tayo ay hindi dun sa ginawa,
una nating kinamumuhian ay yung ginawa. Oo. Pero ang Panginoon, dahilan dun sa kanyang pag-ibig, yung kanyang passion for justice, ay involve yung taong gumagawa at ayaw naman ng Panginoon na merong maaaglahi o sabihin nating maaapi o kaya sabihin nating ida-down yung binabanggit na tatlong bagay. At ayaw din niya na yung kanyang minamahal ay magiging mananalangsang laban sa kanya. Ay kasi nga, minahal na kita, lahat ay ginawa ko para sa iyo. Ayan pa ba ang isusukli mo? Kaya gusto pa ng Panginoong ituwid. Pero yung justice niya, hindi niya hahayaan na yung mapapangit at yung mga bagay na hindi maganda, lalo na yung kasalanan, ay magpatuloy. Sa justice system, Pastor Lito, Pastor Ray, merong tinatawag ng the concept of collateral damages. Ano bang ibig sabihin ng collateral damages? Kagaya ng taong gumagawa ng kasalanan, yung tao mahal ng Diyos. Pero yung kasalanan, kinapuputan ng Diyos. Yun. Ngayon, kailangan niya ngayong alisin yung kasalanan, kinapuputan niya eh. So habang inaalis niya ang kasalanan, paparusahan niya ngayon, hindi bibitawan ng tao. Kaya magiging collateral damages. May isama ka na. Maisama ka ngayon. Sa paningin natin, ako ang pinaparusahan ng Diyos. Pero hindi talaga. Dahil hindi ka naman ikaw kinapuputan ng Diyos. Ang kinapuputan ng Diyos yung ginagawa mong kasalanan. Ayaw mong bitawan. Ayaw mong bitawan yung kasalanan na kinapuputan niya. Ginagawa mo pa rin. Kaya magiging collateral damage ka doon sa kasalanan. Kasama kang matutupok. Kasama. Bakit? Ayaw mong bitawan eh. Sa simpleng salita, ito'y lilipulin, ay ayaw mong umalis dyan. Alam Pag mo nilipol yan, malipol ka rin. kasama ka rin. Kasama ka. Pero sino bang nililipol? Ikaw ba? Hindi. Ikaw. Kasalanan. Kundi yung kasalanan. Another example. Halimbawa, ang building na ito ay sisirain, i-demolish dahil luma na. Delikado na sa mga tao. Nung pagdidemolish sa building, ayaw mo talagang umalis kasi attached ka talaga doon sa building. Mahal ko ito. Mahal kong building na ito, kahit anong mangyari. May sentimental value. May sentimental value to. Anong mangyari sa'yo? Ay tupo ka kasama sa building. Ay hindi mo iniwan. Ay Hindi mo iniwan eh. nung Kaya tupukin ang ang building. invitasyon ng Panginoon Jesus, may passion siya doon sa justice. Ayaw niya talaga ng injustice. Ano yung mga injustices na ginagawa ng mga tao? Yung mga Gentiles, ginamit lang ang Babylon, sobra namang opresyon ginawa nila. Ayaw ng Panginoon ng opresyon, ayaw ng Panginoon ng rebellion, ayaw din ng Panginoon ng corruption. Nangyayari iyon sa unang testamento, sa bagong testamento, kahit sa templo. Sa ating panahon, nangyayari din pala yan kahit sa mga simbahan. Kaya napaka-liwanag nito. Mag-ingat tayo. Patuloy na ang Panginoon Diyos ay manatiling buhay sa ating buhay. Sapagkat pag gumawa tayo ng mabuti, may consequences yan. Pag nakagawa tayo ng masama, ay may consequences yan. Pasalamat tayo sa Panginoon Diyos ay hindi galit sa atin, kundi galit doon sa ginagawa nating masama, mga kapatid. Patuloy tayo. Pupunta tayo sa pangalawang punto. Patience in mercy. Ito ay papaliwanag sa atin ni Pastor Lito. Pastor Lito. So itong pangalawang punto ay talagang nakakonect doon sa una. Oo. Na yung mga tao sa kanilang paggawa ng hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Okay. Yung kanyang patience sa kanyang habag ay nananatili. Pagtitiis. Oh. Alam mo, aking binabasa, may ilang pagkaunawa ang tao tungkol sa patience. At ang sabi sa atin, halimbawa, ang patience daw ay ability to wait for something or someone despite difficulties. Ipinakita ito ng Panginoon na itong mga tao ay talagang hindi lang matigas ang ulo, saksakan ng tigas ng ulo. Ay mahirap mag-intay sa mga taong ganong parang wala ng pag-asa. Pero ang Diyos naroon. Naghihintay siya sa atin. Ito rin daw ay ability to continue doing something. Ay laging naroon ng Diyos. Laging yung kanyang habag ay patuloy na iniaalay. Hindi lang yon. Ito ay ability to endure suffering. Ay, yung kanyang pagkamatay sa krus ay nadudoon. Kaya ang sabi sa atin, siya'y nagpakumbaba at naging matiisin hanggang doon sa krus.
ito rin ay ipinapaliwanag na control ng ang sabi, ability to control one's emotion. Ay, sabi sa atin, maliwanag naman ang ating lesson na ang Diyos ay hindi natutuwa sa kasalanang ginagawa ng tao. Kaya actually, kung tutuusin ay lipulin na yan. Parang ganon, kahit sa kasaysayan ng Israel. At ang sabi pa sa atin, itong patience ay to remain calm when someone is not doing what you want them to do. Alam naman natin kung anong kalooban ng Panginoon sa nakalipas nating mga lesson, ang concept na yan ating tinalakay. Pero yung tao, yung palang patience ay nagpapakilala o nagpapahiwatig na ito'y nananatiling calm when someone is not doing what you want them to do. In short, kung ating tignan itong patience in mercy, ay lumalabas na ang Diyos ay hindi tayo sinukuan. Bagamat tayo patuloy na lumalayo. Gusto ko yung term na yun, hindi tayo sinusukuan ng Diyos sa kabila ng, kung ating tignan sa ating pagkaunawa, ay ayaw ko na. Kaya dahil dyan, may ilang mga konseptong binabanggit ang Biblia at itong ipaunawa at banggitin sa ating mga kasamang mag-aaral ng Biblia. Una, ang ilang halimbawa ay masusumpungan natin katulad sa Hunas, sa chapter 4, verses 1 to 4. Ano ang binabanggit kaya dyan, Pastor Ray? Ngunit iyon ay ipinagdamdam ng labis ni Jonas at siya'y nagalit. Siya'y nanalangin sa Panginoon at nagsabi, "O Panginoon, di ba ito ang aking sinabi nang ako'y nasa aking bayan pa? Kaya nga ako'y nagmadaling tumakas patungo sa Tarsis, sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos na mapagpala, mahabagin, hindi ka agad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan. Kaya ngayon, O Panginoon, ipinapakiusap ko sa iyo na kunin mo ang aking buhay sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay." Sinabi ng Panginoon, "Mabuti ba ang iyong ginagawa na magalit?" Napakalinaw niyan. Dito sa puntong ito ay napakaliwanag ng patience in mercy ng Panginoon. Hindi lang kay Hunas. Una, sa Assyrian. Malaki ang galit ni Hunas sa Assyrians kasi hindi lang ito nagpahirap, hindi lang ito nagpakita ng kalupitan sa kanyang bayan o sa Israel. Napakalupit nila. Pero nakita din natin dito na yung patient ng Panginoon kay Hunas andun din. At si Hunas naman, naunawaan niya yung kung tignan din natin, si Hunas ay ipinapakita niyang itong mga taong ito yung hindi na dapat pangpuntahan, yung Assyrians na yan sapagkat yung saksakan ng sama, dapat lipulin. Kaya ang kanyang dahilan ay umalis, tumakas. At ang sabi niya bandang huli, kaya nga ako'y tumakas, Panginoon Alam kong ikaw ay naunawaan niyang ang Diyos ay puspos ng kahabagan. Kasi dapat nang lipulin itong mga taong itong kaaway naming sa amin nagpakita ng kalupitan, ay bakit alam kong hindi mo pa ito lilipulin? Kaya masama ang loob niya. Pero doon sa puntong iyon, ang maliwanag, ipinakita ng Diyos ang kanyang patience sa Assyrians na bagamat masama, may pag-asa. Ganon din kay Hunas, na sa kanyang hindi pagsunod, naroon din ang patience ng Panginoon. Hindi lang yan. Ano naman ang binabanggit sa atin sa Psalms 81, verses 11 to 14? Atin namang tingnan kung anong binabanggit dito. "Ngunit ang aking bayan ay hindi nakinig sa aking tinig. Hindi ako sinunod ng Israel. Kaya't pinaubaya ko sila sa pagmamatigas ng kanilang puso upang sumunod sa kanilang sariling mga payo. O kung ako'y sana'y papakinggan ng aking bayan, ang Israel ay lalakad sa aking mga daan. Pasusukuin ko kaagad ang kanilang mga kaaway at ibabaling ko ang aking kamay laban sa kanilang mga kalaban." So nakikita natin dito ay ipinakita na yung kanyang bayan talaga ay hindi tumatalima. Pero sa halip na parusahan, hinayaan lang muna. Sa atin kasi, pag tayo nakakailan na, naalala ko tuloy yung concept. Sabi ni Pedro, kung ang konsepto ng mga Hudyo ang pagkapatawad ay una, pwede, pangalawa, pwede, pangatlo, pwede, pang-apat, wala na. Sa konsepto ng Hudyo. Sabi ni Pedro, ako hindi. Dodoblehin ko yung 3. Gagawin kong 6, dadagdagan ko pa ng 1, gagawin kong 7.
Ay sabi ng Panginoon, teka, hindi ganyan. Sabi ng Panginoon ay hindi 7, kundi 70 makapito. Yun yung habag at yun yung patience ng Panginoon. Ha? Kaya ang sabi sa atin, God is slow to anger, giving repeated opportunities for repentance. His mercy surpasses human expectation even in the face of persistent rebellion na ito'y hayag sa bayang Israel. Dahil dyan, yan, tingnan natin. Ano ang binabanggit ng Lamentation 3:32 at saka 33 para ating makita kung bakit nagkaganon. Ngunit bagaman siya'y sanhi ng kalungkutan, siya'y mahabag ayon sa kasaganaan ng kanyang tapat na pagmamahal. Sapagkat hindi niya kusang pinahihirapan o ang mga anak ng mga tao ay sinasaktan man. So, puspos siya ng kahabagan. At huli, tingnan natin naman ang Matthew 10, verse 8. Ano naman kaya ang binabanggit ni San Mateo dito? Pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ninyo ang mga patay, linisin ninyo ang mga kitungin, palayasin ninyo ang mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ibinigay ninyong walang bayad. Ayan. So dahil dito, kung ating isa-summarize itong mga bahaging ito ng talatang ating binasang magkasunod, lumalabas na ang sabi sa atin ay, His mercy surpasses human expectation even in the face of persistent rebellion. Jesus exemplified this patience, extending grace to those who oppose Him. Di napakaliwanag. Yung habag ng Panginoon ay nadudoon at hindi lang basta habag. Ang Diyos natin ay ipinapaunawa na ang sabi, meron siyang katangian na patience and mercy na nahatili yung kanyang habag. Sa halip na yung taong makasalanan, sa halip na yung taong laging tumatalikod, sa halip na yung taong gumagawa ng hindi kaaya-aya sa kanyang paningin, ay hindi niya sinusukuan. Wow. So hindi tayo sinusukuan ng Panginoon. Kaya kaibigan, minamahal nating mga kaibigan, marami namang ganyang kasaysayan sa Biblia. Bagamat malungkot minsan na ang tao'y natututo ng lesson sa pinakamahirap na paraan. At pag lamang naduna, may mga taong nung may sakit na, sabi nung isang kakilala ko, totoo nga palang masama ang kape. Sa bagay, bagay meron siyang, kasi sabi niya, ang nakasira daw ng kanyang kalusugan ay yung pag-inom ng mga inumin na mataas ang sugar. Ay nung siya ay nagdudusa na ng diabetes, ay ang sabi niya ay masama nga pala itong dati mahal na mahal ko. Ay minsan ang tao ay will learn a lesson in a hard way. Pero huli na. Pero ang Diyos, hindi tayo sinusukuan. Yan ang mahirap eh. Sakala lang tayo tatayo, nakakaalam na, o kaya nagkakaroon na tayo ng pagsisisi sa bandang huli. Dahil naranasan na natin ang pait ng kahirapan ng ating buhay. Ngunit ganun pa man, ang Panginoon Diyos ay hindi tayo tinitigilan. Yun ang maganda. No? Hindi sinusukuan. Hindi sinusukuan. Isang maganda dyan makita natin, Pastor Lito at Pastor Ray, yung dalawang positive quality. Yung mercy, positive yun eh. Mercy. Tayo may mercy din naman. Pero pag tayo may mercy, kadalasan impatient tayo. Ibig sabihin, maikli lang ang ating mercy. Pero ang Panginoon, meron siyang patience in mercy. Napaka-aba yung kanyang kaawaan. Ano pa? Sinasabi pa ko yan, nag-i-extend siya ng grace sa mga umuupos sa kanya. Kagaya ni Jonah. Bagaman sinusumbatan niya ang Panginoon. Pero nag-extend pa rin siya ng grace. O ang mga Assyrian, talaga namang dapat guilty na sila. Pero nag-extend pa rin siya ng grace. O, hindi na tayo pupunta sa mga Assyrians at saka kay Jonah. Punta na lang tayo sa ating sarili. Tingnan nga natin ating sarili. Kung hindi ba tayo nag-uupo sa Diyos sa maraming mga pagkakataon? Kung bawat upo siguro natin ay may penalty kagad.
ay saan na tayo pupulutin? Maganda, Pastor, yung concept ng chaplaincy. Okay na kapag yung level 1 ba ang tawag doon? Unit 1. Unit 1. Sabi ko, pupuntahan mo yung mga taong may sakit, nagdurusa, dahilan sa kanilang ginawa. Ayan. Pero sa kabila ng kailang ginawa, hindi pala dapat mong sabihin ay buti nga sa iyo. Ayan. Kundi sa panahong iyon, pagkakataon na alam nating sila'y na pariwara o sabihin nating bunga ng kailang pagkapariwara ay nagkaroon ng ganung kalagayan. So yun din yung Assyrian na mga kaaway ng bayan ng Diyos noon. Pwedeng sabihin kumbaga sa concept ni Jonah, hayaan na yan. Sabi ng Panginoon, hindi na yan. Sabi hindi ni ako Jonah. tapos, hindi pa ako tapos. Ha? Kung si Jonah lang masusunod, sabi, wow, dito na ako sa malayo. Titinan ko nga kung paano sila matupok. Parang kaligayahan niya na parusahan itong mga ito. Makabawi man lang ako sa kanila o kami. Man lang. Pero hindi gano'n ang ating Panginoon. So, kahit yung mga oppressor, meron pa rin siyang patience. Bakit? Meron nga kasi siyang patience in His mercy. Sa gumagawa ng kasalanan, andun yung kanyang patience and mercy. Kasi nga, yung expression nun, Pastor Lito, kaya nagagalit siya doon sa kasalanan at pinapamulat niya yung gumagawa ng kasalanan na mali ito, magbago ka, dahil nga mahal niya. Kung hindi mo na mahal yan, may pakialam ka ba? Yun ang pinaka-pundasyon ng lahat. Kasi nga mahal niya Kasi yung kanyang pagmamahal, meron niyang puot. Ano daw ang nakakapukaw sa kanyang puot? Injustice, oppression, rebellion, corruption. Pero maraming beses, yung binasa natin kanina, dahil meron siyang patience and mercy, hindi niya pinupukaw ang kanyang Galit. puot. Ibig sabihin, marami pagkakataon na pinigil ng Panginoon Sos. Pinigil lang talaga. Kasi kung hindi pigilin, tapos ka na. Meron tayong illustration. Lahat tayo tatay na. Maraming pagkakataon siguro, naranasan din at yung mga tatay at nanay dyan, yung mga parents, na hindi lahat ng pagkakataon na yung puot mo ay ilalabas mo outright, intrinsically, doon sa iyong anak. Tama ba? May mga pagkakataon din na pinipigil ang puot. Bakit? Sapagkat mahal natin yung anak. Hindi lang ganyan ang malayo insan sa comparison, pero ganyan yung concept. At least naroon yung concept na kung sa atin ay nagagawa natin, how much more itong ating Diyos. Okay. Salamat tayo sa Panginoon sapagkat yan ay nagagawa ng bawat isa sa atin. Dahil buhay ang Panginoon at siya ginagamit tayo ng paraan para makagawa ng mga mabubuting bagay. At ito'y pundasyon ng pagmamahal. Kaya nangyayari yan dahil nagmamahal ang Diyos at tayo naman ay nagmamahal sa Kanya. Na ang taong nagmamahal ay sabi dito ay hindi mayayamutin. No? Hindi siya nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi siya nagsasalita ng magagaspang at mga kilos na hindi ugma sa katwiran. Itong sinabi nito, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin. So, yan ang mga bagay na pag-aralan, isa kabuhayan ng bawat isa, lalong-lalo yung pangalawang punto, patience in mercy. Matiisin tayo na may puno ng kahabagan. Ang pangatlo, pupunta na tayo sa pangatlong punto, promise of restoration. Ano ang ibig sabihin nito, Pastor Salo? Bago tayo pumunta sa promise of restoration, nais nating idiin uli na itong pag-ibig ng Diyos, meron niyang kasamang puot. Na yung puot niya ay napupukaw kung merong injustice, oppression, rebellion, corruption. So kahit pa man ganon, meron siyang process of restoration. Na papaano nag-uumpisa ang tamang proseso. Nag-uumpisa ang tamang proseso
sa kagaya ng ginawa ng Diyos. Paano ba ginawa ng Diyos? Lagi siyang napupuot doon sa mga opresor. Hindi sa victim. Tingnan natin ang Lamentations or Panaghoy, Kapitulo 3, 39 at 50. Bakit nagrereklamo ang taong may buhay? Ang tao tungkol sa parusa sa kanyang mga kasalanan. Teka lang. Ating emphasize, ha? Tayong mga tao, kahit alam nating may kasalanan tayo at alam din nating may kaparusahan yung ating ginagawang kasalanan, kung i-execute na natin ang kasalanan, nagrereklamo. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, bakit magrereklamo ang taong buhay sa parusa ng kanyang kasalanan? Patuloy mo, 50. Punta ka sa 50. Hanggang sa ang Panginoon ay tumutungo at tumingin mula sa langit. Ang Panginoon kasi, hindi nga kinakancel eh. Hindi kinakancel. May parusa ang may kasalanan. Kaya ang proseso ng pagre-restore, hindi pwedeng ma-restore kung hindi ma-serve ang justice. Hindi ma-restore kung hindi ma-serve ng justice. Bakit? Ang puot ng Panginoon, kailan ba ito mangyari? Ayan ang tanong. Ang puot ng pag-ibig ng Panginoon, kailan siya mangyari? Meron ba siyang ginagawa bago yan mangyari? Ay titingnan natin. 2 Chronicles 36 verse 6. Ano ang sabi? Ngunit patuloy nilang tinuya ang mga sugo ng Diyos, hinahamak ang kanyang mga salita, at nililibak ang kanyang mga propeta hanggang sa ang puot ng Panginoon ay tumindi laban sa kanyang bayan hanggang sa wala ng lunas. Pag sinabing wala ng lunas, ang tawag niyan sa legal term, kasi justice pinag-usapan natin, wala ng remedy, wala ng lunas. Ibig sabihin, ang Panginoon Jesus, gumagawa muna siya ng paraan, Pastor Lito at Pastor Orbe. Pero kung patuloy talagang gumagawa, nagre-rebuild pa talaga, patuloy na gumagawa ng rebellion, patuloy gumagawa ng oppression, patuloy na nagkukurap, ginagamit ang kanyang posisyon sa pangungurakot, kagaya nitong mga pinuno noong unang panahon, ay galit na ang Panginoon dyan. Wala nang remedy. Pero saan nang gagalit yung kanyang, saan nang gagaling yung kanyang galit? Dahil sa kanyang pag-ibig. Now, puntahan natin. Magandang konsepto itong sa Roma 12, 17 hanggang 19. Tingnan natin. Kasi itong tinatawag na the psychological process of forgiveness. Gusto kong emphasize to, Pastor. Basahin mo muna. Tapos, basahin mo uli din ang verse 20 tungkol dyan at 21. Isahin mong basa tapos papaliwanag natin. 17 to 21. Huwag ninyong gantihan ang sinuman ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, hanggang sa inyong makakaya ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Mga minamahal, huwag ninyong ipagiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya ay mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ang mabuti, ang masama. Paliwanag natin yan sapagkat dito maraming misinterpretasyon. Kapag ginawan ka daw ng mabuti, masama, huwag mong gantihan din ng masama. Kaya kayong kaaway mo daw, pakainin mo. Huwag mo lang lagyan ng lason. Painumin mo rin. Pero may tinatawag yan, Pastor, na psychological process. Kailan mo ba yan magagawa? Kailan mo yan magagawa? Right away? Inabuso ka? Tapos ganon kaagad? Hindi ganon. Hindi ganon. Ano bang ibig sabihin yan? Merong tinatawag na the process of healing. The process of healing. Kailan yan magagawa ng isang tao? Kung
healed ka na. Now, papaano ba? Ano ba ang proseso niyan? Ano ang proseso? Una, isipin mo na ang vengeance talaga ay hindi atin. Sa Panginoon yan. Kaya hindi tayo naghihigante, kundi sinusunod natin ang hustisya. Sa paanong paraan ng hustisya? Pinapaliwanag dyan sa next chapter. Next chapter dyan. Titingnan natin sa next chapter. Ito kasi, Pastor, kadalasan nangyari ito sa simbahan eh. Pagka may mga inabuso, sasabihin kaagad ay patawarin na natin. Paano yung biktima? Hindi ganun ang Panginoon Hesus. Galit siya doon sa kasalanan ginagawa ng biktima, ng victimizer, ng perpetrator. Laging galit siya doon. Bakit? Nadadamage yung tao eh. Ngayon, paano yan pinapaliwanag? Sa Roma 13:1 hanggang 5. Ang bawat tao ay magpapasakop. Magpasakop saan? Sa mga mamamahalang otoridad. Sa otoridad. Ano pa? Sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. At ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. Kaya't ang lumaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa, kundi sa masama. At ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula sa Kanya, sapagkat siya'y lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo. Ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Siya'y lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. I-explain ko yan, Pastor, ha? Kasi ito yung kadalasan nakukompromise sa loob ng iglesia. Hindi exempted yung ating church dyan. Pag merong naabuso sa iglesia, ang sasabihin kaagad ng mga leader ay patawarin na natin yan, kapatid. Outright pa. Ganun ba ang pagpatawad? Hindi nabigyan ng kaparusahan? Hindi. Ang sabi niya, sa 13, magpasakop ka sa may mga authority. Ang context niyan, civil and criminal law. Yan ang context dyan. Sundalo yan eh. Matatakot ka kung pasama ang ginagawa mo. Ibig sabihin, kapag merong opresyon, merong abuse, merong crime, kahit sa loob ng iglesia, kailangan i-process yan, mga taga-subaybay. Hindi pwedeng i-condone ang crime, especially inside the church. Kaya nagagalit dyan ang ating Panginoon sa mga Israelita eh. Kasi maraming nagkukurap, maraming nagre-rebellion, maraming nag-u-oppress, kinukondon ng mga leader at sila mismo yon. Sapagkat forgiveness is a product of healing. Hindi makapatawad ang isang tao na hindi pa siya healed. Kaya ang ating Panginoon Hesus, nag-promise siya na i-restore tayo pagdating ng panahon sa pamagitan ng kanyang pag-ibig para maiwasan yung puot ng kanyang pag-ibig. Napakaganda. Na meron pang sinasabi dito sa may Thessalonica. Una Thessalonica 5:8 hanggang 11, sabi dito. Ngunit palibhasa'y mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo at isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig. At ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan, sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na namatay dahil sa atin upang tayo, maging gising o tulog man, ay mabuhay tayong kasama niya. Dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. Na ibig sabihin dyan, Pastor, na kahit galit ang Diyos doon sa oppressor at yung ginagawa niya, may pag-asa pa rin. Nag-promise pa rin siya ng pag-asa. Yung promise niyang pag-asa, hindi lang doon sa biktima.
may promise din siyang pag-asa doon sa perpetrator. Kung manumbalik. May condition yan. Kung manumbalik, pero paano naman kung hindi ka manumbalik, hindi ka mag-submit, ay di, patuloy kang mag-suffer ng consequence. So, ibig sabihin, magandang ating napansin yun. Gusto kong maunawaan ng ating mga kapwa mag-aaral ng Biblia na ito palang galit ng pag-ibig ay hindi papahintulutan na yung mga nau-oppress, mga pinahihirapan, ay mananatiling gahon na lang ang kanilang kalagayan magpasawalang hanggan. Tapos isa pa dyan, Pastor, kung tayong mga leader, kagaya ng mga leader noong unang panahon, meron tayong tinatawag na moral and legal responsibility. Ngayon, kung tayong leader, alam na natin, nag-corrupt yung taong yan, kinukundun mo, may responsibility ka. Oo, kasi kinukundun mo eh. So, dahil dyan, maliwanag na itong divine wrath will end with the final judgment. Yes, ma'am. At ito ay i-eliminate na magpasawalang hanggan yung dapat alisin para mawala na ito. Justice yun sa mga naniwala at sa mga sumunod sa kanya. Kasi nga, Kaya ang sabi naman kanina, ay yun namang mga gumawa at perpetrator ay binigyan ng tsansa. Dahil doon, ganito yun, para ating makita yung concept ng restoration dito. Maganda kasi na yung ginawa ng Panginoon ay ipinakita niya ang tinatawag nating justice sa paraan na sa mga naging makasalanan ay may naparusahan. Sinong naparusahan? Siya, para dun sa mga nagkasala. Yun ang maganda. At the same time naman, sapagkat binigyan niya ng chance sa itong mga, sabihin nating perpetrator, mga oppressor, binigyan sila ng tsansa at habag na walang hanggan para magbago. Pero pag hindi nagbago, Parusa. may Kaya parusa talaga. naroon yung pag-ibig at saka yung katarungan. At ang sabi ko kanina, hindi hahayaan ng Diyos na itong mga, sabihin nating naging tapat sa Kanya at sumunod ng may katapatan, ay mananatiling magiging gahon na lang ang kalagayan. Ibig sabihin, yung promised restoration, lilipulin ang kasalanan. Kaya nga ang sabi atin kanina, total, bago magkaroon ng final restoration, ay lilipulin ang kasalanan, umalis ka na sa kasalanan, ay yakap-yakap mo. Ay pag yung yakap-yakap mo'y sinira at inalis, ay kasama ka. Kasama. Kaya So ngayon, yun ang ating inaantay, yun ang ating pag-asa, na yung promised restoration, lahat ng ito'y mga wawala. Kaya maraming salamat sa Panginoong Diyos sa kanyang habag, pag-ibig, at patuloy na pag-asa na kung nagkakamali man tayo ay iwanan na natin, iwaksin na natin lahat ng mga kasalanan at kamalian sa ating buhay sapagkat ang Diyos ay patuloy na nagmamahal at magpakita tayo ng pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga alituntunin at pinagkaloob sa atin. Mga kaibigan at mga kapatid, maraming salamat sa iyong pagsusubaybay sa ating programa. Bago tayo manalangin na ipagkaloob sa atin ni Pastor Salo, ay makakarinig po tayo ng isang awitin. Landas kong ikaw at mga pighati, ang mga tala ang siyang nagniningning sa akin upang maging gabay sa daan kong madilim. O dakila ang hari ng mundo na siyang lumikha, kahit na ako'y nagkasala.
nagkasala, ako pa rin ay iyong pinagpala. Buhay kong sawi, hindi matatagal, malilisan. Salamat sa lahat ng kabutihan mo sa akin. Puso ko at kaluluwa, sa'yo lamang, Ama. Sa paglipas ng gabi at ng magdamag, nakaabang sa'kin ang magandang bukas. Walang humpay na saya ang aking nadarama, pagkat suliranin ko ay naglaho na. Sikat ng araw ang siyang aking natatanaw, upang magsimula ng bagong pag-asa. O dakihila ang hari ng mundo na siyang lumikha. Kahit na ako'y nagkasala, ako pa rin ay iyong pinagpala. Buhay kong sawi, hindi magtatagal, malilisan. Salamat sa lahat ng kabutihan mo sa akin. Puso ko at kaluluwa, sa'yo lamang, Ama. Puso ko at kaluluwa, sa'yo lamang, Ama. Puso ko at kaluluwa, sa'yo lamang, Ama. Pastor? Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagpakita ng iyong puot doon sa mga injustice bilang kabahagi na iyong pagmamahal. Pero kahit ganun pa man, nagbibigay kayo ng patience in mercy. Sa inyong mercy ay napaka-patience niyo po sa amin. At nag-promise din ho kayo ng restoration. Maging kami man ang na-oppress, maging kami man ang nang-oppress, sa panahon na kami ay babalik sa iyo, may restoration. Yes, Lord. Pero meron din kaming responsibility, lalo na sa amin kagaya mga leader, ay nawa ay magkaroon kami ng courage na talagang susundin namin kayo na hindi natutuwa sa rebellion, oppression, and corruption. Bigyan niyo po kami ng katapangan at katapatan sa aming paglilid, sa aming pamilya, sa aming iglesia, na ibigay ang karapatang hustisya. Patawarin niyo po kami sa pagkukulat, pagkakamali. Ito po lahat ng dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, maraming salamat sa patuloy na pagsusubaybay. Pagpalain ka ng ating Panginoon Diyos, mahal ka ng Diyos, at patuloy kang maging tapat sa Kanya.